What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, nandito na ulit tayo ngayon sa Bitpinas, no? At mayroon akong binabasa kasi dito at gusto ko lang i-share dito sa inyo, no? Lalong-lalo na tungkol ito sa BSP, sa Bangka Sentral ng Pilipinas, kung saan mayroong malaking pagbabago talaga na tahimik na ginagawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos hindi to bagong cryptocurrency. So na-curious lang ako dahil sabi ko parang bakit kaya iba ito dun sa pinopropose din ng ibang bansa. Siyempre tayo nakapokus tayo sa mga ah basta tungkol siya sa cross-border payment, pero hindi siya dinedevelop as crypto, no? Hindi rin ito Bitcoin, no? Hindi rin stablecoin tulad ng USDT, no? Ang tinatawag nila dito is wholesale CBDC o Central Bank Digital Currency. So, syempre, marami agad sa atin yung natatakot kapag narinig yung salitang CBDC. May nagsasabi na ito yung magiging simula ng total government control. May iba naman na syempre naniniwala naman na future talaga ito ng financial system. Pero ano ba talaga dito yung totoo, no? So dito sa video na to, gusto kong ipaliwanag natin kung ano yung wholesale CBDC, bakit ito ginagawa ng BSP, ano yung pwede maging epekto nito sa mga crypto investor, at pag-uusapan natin yung mga naiisip ko di kaya mga haka-haka na umiikot tungkol dito, no? Hindi to financial advice, no? Educational discussion lang, no? Yun kasi ang parang sa palagay ko is kakaiba tong ginawa ng BSP na ito, no? Kaya na-curious talaga ako. So sabi dito, in Bangko Sentral ng Pilipinas has identified the settlement of financial securities and large value cross-border payment. So, pag sinabi kasing cross-border payment, syempre, anong token ba yung naririnig nyo? Ano ba yung sikat na sikat pagdating dyan? Siyempre, bukod sa Bitcoin, yung XRP, no? As potential application for wholesale central bank. This was highlight in the Central Bank's Project Aguila. So, Project Aguila yung pangalan, no? Report which aims to assist the BSP in participating financial institution in exploring potential central banks digital currency use case. CBDC are digital forms of money that constitute direct liabilities of the central bank. A WCBDC is a specific type of digital currency designed for use by commercial banks and other financial institution. So medyo mahaba to, no? Pero nag-ready naman ako ng paliwanag para dito, no? So, first of all, ano ibig sabihin ng CBDC? So, yung CBDC kasi digital version nyo ng national currency. Kung may cash kung yung cash natin ngayon is papel, yung CBDC naman digital peso na direkta talagang ini-issue ng central bank. Sa Pilipinas, hindi muna ito para sa mga ordinaryong tao, no? So, ang ginagawa ng BSP is wholesale CBDC. Ibig sabihin, para lang ito sa mga bangko at saka mga malalaking financial institution para sa settlement ng malalaking transaction. Hindi ito katulad ng mga retail CBDC na maaaring gamitin ng publiko sa pang-araw-araw na pambayad. Ibig sabihin, kung may bank transfer ang dalawang bangko, mas mabilis silang makakapag-settle ng transaction. So, ang goal din nito is parang mas mapabilis, mas ligtas, mas specific yung mga internal bank payments, no? Ayon sa BSP din, maaari rin na makatulong ito sa cross-border payment at iba pang financial market transaction. Sa totoo lang, ito yung ngayon isa natin dinidiscuss, no, sa topic natin nung nakaraan na about kay CC na isa rin kasi sa tinitingnan dito is yung cross-border payment, no? Kasi hindi naman natin makakailan, marami tayong mga OFW. So, maaaring sila talaga mag-benefit dito. Talagang mas malaking market talaga yon na maaaring talagang pwedeng kumita ang gobyerno once na naging hub talaga na crypto ang Pilipinas, no? Isa pang nakakagulat dito, no? Sinabi ng BSP dito na maaaring hindi blockchain ang gamitin sa kanilang wholesale CBDC. So, understandable naman ito dahil
Dahil yung kanilang ano, yung ano is about sa banks naman ito eh, no? Pero kung public, medyo, 'di ba? Hindi natin masabi kasi kung bank to banks, kung sa bangko, hindi, correct me if I'm wrong kasi kung bangko to bangko, private yun eh. Tama ba? Pero kung government ang gagamit, so dapat tingin ko dapat transparent siya or nasa blockchain, no? Pero ewan natin, baka yung kanilang gagamitin o yung kanilang gagawin ay transparent din. So, sabi ni BSP Governor Eli Remolana, may mga central banks na talagang sumubok ng blockchain ngunit hindi naging matagumpay para sa kanilang layunin. So makikita natin yung report na yun dito. Ito. Ayan, yung BSP selects Hyperledger Fabric as blockchain for pilot CBDC project. So, nang napag-usapan nila dito, ay no, curiously, the BSP did not mention blockchain in its press release, no? So, may mga sumubok, may mga nag-try daw na mga gano'n, no? Pero hindi daw naging successful. So, nandito rin naman yung full reports yung tungkol doon, no? Kasi sa akin naman, may mga dapat lang kasi akong i-point out dito na medyo malayo dito sa pinag-uusapan natin na to. Pero, still, isa kasi ito sa mga binabantayan natin, eh. So, pinag-aaralan din kasi ng BSP yung technology na ginagamit ng PhilPass Plus, no? Yung PhilPass Plus para sa real-time settlement. Ibig sabihin, hindi porket digital currency is blockchain agad, no? So magkaiba sila. Pareha sila, yung parang larger umbrella kasi pag digital currency, no? Malagang na tandaan natin na yung CBDC maaaring gumamit ng distributed ledger o iba pang mga digital ledger depende sa disenyo ng central bank, no? So dito kasi ang nakikita ko kasi dito mga advantages natin, no? So, pwede maging mabilis yung bank settlement para sa mga, para sa transaction, no? Imbis na maghintay talaga na matagal, may real-time na settlement. So, sumunod naman na advantage natin dito is mas mababa talaga yung operational cost. Mas kaunti yung manual na reconciliation, mas efficient yung banking system. Tapos, sumunod ay mas safe, no? Mas mahirap dayain yung mga records. Tapos mas maganda yung mga cross-border payments, pwedeng bumilis yung international settlement kapag compatible talaga sa iba't ibang sistema. Ito yung isa sa mga potential na benefit talaga ng wholesale CBDC na tinatalakay ng BSP at iba pang mga institution, no? Tapos mas modernong financial infrastructure. Siyempre, habang maraming bansa yung nag-experiment sa CBDC, gusto rin matuto ng Pilipinas mula sa mga naging karanasan ng mga nag-try na sumubok na gawin ito, no? Pero siyempre, may mga risk pa rin, no? So, mas centralized ito. Lahat ay kontrolado talaga ng central bank. Hindi ito decentralized tulad ng Bitcoin. Tapos, may cybersecurity risk na kapag may system outrage, maaaring maapektuhan talaga yung settlement. Tapos, privacy concern. Pero sa ngayon kasi, yung kasalukuyang project kasi ay para lamang sa mga bangko. May mga critic talaga na nag-aalala kung paano talaga mapapangalagaan yung privacy sakaling talaga lumawak yung paggamit ng CBDC sa future, no? At also, pwede ring maging posibleng maapektuhan yung traditional na pera o na papel ng ilang financial intermediaries kung magbabago yung structure ng settlement system. Ito yung isa sa madalas na binabanggit na hamon sa pag-aaral talaga ng wholesale CBDC. Ayun, ano yung magiging relate naman ito sa atin kung hindi naman ito magiging blockchain, no? Ano ba magiging epekto nito sa Bitcoin o sa crypto, no? Kung masisira ba ang Bitcoin? So, hindi naman, no? Kasi magkaiba sila ng purpose, eh. Ang CBDC kasi is government issued money yon. Ang Bitcoin naman is decentralized asset. So, magkaiba yung problema na kanilang sinusubukang solusyonan. Hindi rin nangangahulugan na talagang ipagbabawal yung Bitcoin dahil lang sa pagbuo ng wholesale CBDC. Sa present kasi, no, yung layunin talaga ng BSP ay pagbutihin yung settlement sa pagitan ng mga financial institution. So, ang take ko dito, ito naman is theory lang, no. Hindi pa naman tukot talaga kumpirmado na sure na, no. Pero may mga ilan na syempre naniniwala na yung CBDC pwede maging simula talaga ng programmable money.
Ibig sabihin, possible na magkaroon talaga ng kakayahan na magtakda ng mga kondisyon sa paggamit ng mga digital currency sa future, gaya ng kung saan at kailan ito pwedeng gastusin. Siyempre, isa rin sa pinag-aalala ko dito yung maaari nitong gawing mas madali ang financial surveillance o matrack talaga, no? Pero kahit na ganun, wala pa namang ebidensya na yung BSP na wholesale CBDC project may ganitong mga feature, no? Kasi siyempre yung mga kasalukuyang project talaga nakatuon talaga sa mga interbank settlement, hindi talaga para sa retail na gagamitin ng mga publiko. Kaya siyempre talagang mahalaga na paghiwalayin natin yung official na pahayag at saka yung mga haka-haka lang. So kung crypto investor ka, siyempre wag muna tayo magpanik, no? Patuloy natin pag-aralan to, alamin natin yung pagkakaiba talaga ng Bitcoin, stablecoin, CBDCs. Habang umuunlad yung economy o yung technology, mas mahalaga talaga yung financial education kaysa sa yung may fear, no? Pero sa uli, hindi naman natin dapat talaga katakutan yung technology. Ang dapat talaga natin katakutan yung paggamit nito ng walang transparency at tamang safeguards. Siyempre, bilang investor, kailangan natin magbasa, mag-research, at wag natin basta-basta maniwala sa mga viral posts sa social media. Kaya dapat maging mapanuri talaga tayo no, pagdating sa ating mga ano. So yung sunod natin dito is yung pag-uusapan natin is yung tungkol naman sa mga sa mga celebrity tokens, no. So ito naman na binabantayan ko lang din kasi ito, kaya na-share ko lang din sa inyo, no. Gusto ko lang din talaga mai-share sa inyo na meron palang mga ganito na wholesale, no. So bago kasi ito para sa akin wholesale CBDC for security settlement, cross-border payment. So inisip ko, akala ko XRP ang gagamitin dito kasi yun ang pinakang narrative ng XRP pero hindi natin alam, no. Maring ano pa naman to parang tinatry pa lang nila, hindi pa naman to talaga official. Or kung official man to, pag napanood yun so hindi natin masabi. So ayun lang, kung may natutunan kayo dito sa aking video, siyempre huwag niyo kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe dito sa ating channel, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyo mga ma'am sir, saludo sa inyo. At siyempre hanggang sa susunod na lang natin na pagkikita, magkita-kita na tayo sa arena. Game on!